Attorney, can we have your reaction? Because there's a report that right now that inawat na raw ni President Marcos ang impeachment complaint against VP Sara. Di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga aliado mo sa panggigipit sa mga Duterte. Attorney, can we have your reaction? Because there's a report that right now that inawat na raw ni President Marcos ang impeachment complaint against VP Sara. Any reaction to this? I do not know where that report came from. But kung sakasakaling lumabas nga yan, di mabuti, inamin niya na talagang merong ginagawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mabuti at inamin ni Bongbong Marcos na yung panawagan namin to protect and defend and uphold the Constitution, to protect and defend Vice President Inday Sara Duterte, and most especially protect, defend, and uphold the mandate given to Vice President Inday Sara Duterte by the 32 million Filipinos ay totoo. Subalit, I am not impressed. Dahil kung talagang gusto mong tumino at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga aliado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. And by saying what you just asked me to react na pinatitigil, hindi siya dapat pasalamatan ng sambayan ng Pilipino. Dahil trabaho niya na siguruhin na walang instability ang ating bansa. Sabihan niya yung kanyang mga aliado, itigil niyo na yung inyong ambisyon na maging Pangulo pagdating ng 2028. Hindi pa panahon, darating tayo yan. But for now, kailangan lahat tayo ay nakafocus sa nation building. Ang palitan ng dolyar sa piso ay 59 na. Inuuna pa ng mga taga-kongreso yung ambisyon nila na maging Pangulo. Eleksyon na ba bukas? Ang eleksyon pagkapangulo ay 2028. Ang daming nagugutom. Ang daming underemployed. Ang daming unemployed. Yung sinasabing rate ng mga unemployed, kasi di ba binago na nila yung definition ng employed. Ngayon may ilang araw ka lang, may ilang oras ka lang may trabaho sa isang linggo. Ang kategory mo, employed ka na eh. Hindi totoo yun. Yung kinikita mo, good for one day. That's not the kind of employment that Filipinos are looking forward. Hindi ba? Hindi yan yung uri ng empleyo na hinahanap natin. Ang hinahanap nating empleyo, yung makakapagbigay stability sa ating pamilya, yung hindi tayo na namumuhay ng from paycheck to paycheck, yung nakakapagplano tayo kahit man lang once a year na bakasyon para sa ating pamilya, para sa ating mga anak. Iyan ang tunay na employment. Huwag na nating lokohin yung ating sarili para magmukhang maganda yung ating administrasyon. Maraming minanang problema ang administrasyong ito. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bahagi ako niya nung simula bahagi ako niya nung binubuo namin Kaya dapat pagtuunan niya yung mga problemang yan, hindi yung politika, hindi yung political perpetuation ng kanyang pamilya at ng kanyang mga alyado. Kaya hindi ako hanga doon sa sinabing pinatitigil na yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Ako'y nagpapasalamat dahil kinumpirma lamang niya na talagang merong galaw na persahang tanggalin
si Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. At dahil kinumpirma nila yan, marapat lamang siguro na lalong magpakita ng suporta ang mamamayang Pilipino. Diyan ang gaganap ngayon sa Metro Manila. Meron diyan sa EDSA, meron diyan sa Veterans Memorial Hospital. Kung may pagkakataon kayo, kinumpirma na nung balitang yan, na talagang merong galaw na persahang tanggalin si Inday Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Gamitin po natin yung ating karapatang nakaukit at may garansya sa saligang batas. Particular na doon sa provision ng free speech and freedom of expression. Payapa po tayo magtipon-tipon. Maaari po tayong payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa napakaraming maling polisiya ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Maglabasan po tayo, ipahayag natin ang ating disgusto sapagkat karapatan ng bawat Pilipino ipaalam sa gobyerno na mali na ang kanilang ginagawa.